Hello, my name is Joshua Ko, living down here under. I'm going to share with you guys my journey here in Australia. So I was a student, now I'm holding a TSS visa. So before I'm going to start, I'm going to give you a brief background of myself before I got here in Brizzy. So I was a K-12 graduate back in the Philippines. I finished Science, Technology, Engineering, Mathematics. So after my visa was granted, I flew from Philippines to Brizzy immediately. My experiences in Australia in my first 1 to 3 months. So in my first month, I was quarantined, got released, and then in my second month, I was starting to find a job. So I was finding a job through Seek and all of the social media platforms, and believe it or not, none of them responded. So 2 months yun, naghahanap pa rin ako ng work. Tapos dumating ako sa point na anong ginagawa ko dito. Malapit na yung school, malapit na mag-start yung school ko, wala pa rin akong trabaho. So meron tong kaibigan ng tita ko, ni-refer ako dun sa parang sushi. Yun yung pinakauna kong job. So sabi ko, kahit ano kakagatin ko, hindi kinagat ko yun. So ang nangyari, nag-train ako, ilang minutes na train yun, 45 minutes na train. Tapos magbabas pa ako, 30 minutes na bus, tapos magbabas ulit ako, 20 minutes na bus, papunta dun sa north. E di ilang oras na yun yung binahe ko. Pagod na ako nun. Tapos mga hapon na nakarating na ako dun sa pag-workan ko. Eh dahil nga yung experience ko dun sa Pilipinas panay computer lang, hindi ko alam gumamit ng knife. Hindi parang bago sa akin lahat. Hindi ako sanay na yung work ko is ganun, nasa food industry. Hindi ko inakala na gagawa ako ng sushi. So, tapos na yung training, sinabi na rin yung rate na ibibigay sa akin since bago pa lang ako, walang experience. Medyo mababa yung rate. So pagka-uwi ko, napag-isip-isip ko na matitiis ko kayang magbiyahe ng ganito araw-araw, masasayang yung 4 na oras ko, kakabiyahe papunta pabalik. So binitawan ko siya. So ang nangyari, naganap na naman ako ng trabaho, nag-apply na naman ako, cleaning jobs, kitchen hand. Kahit sa paglilinis dun sa mga shops, in-applyan ko yun. Walang nag-respond sa akin through email or call. So 2 months na yun, mag-3 months na. Tapos sabi ng uncle ko, mate, you need to find a job. Hindi pwede na, hindi palagi na masusuportahan ka namin ng tita mo. So ayun, nagpanik na naman ako. Panik malala. Meron din yung time na tinawagan ko yung partner ko. Umiiyak ako nun. Sabi ko, ang hirap, solid. Parang napag-isip-isip ko na rin, baka uwi na lang ako. Pero naisip ko na susuko na lang ba ako? Am I going back to college back in the Philippines? Choose a course that I don't like? Pero yung pagpunta ko dito sa Australia, it is a long time dream. Simula back in junior high school, balak ko na talagang pumunta ng Australia. I don't want to take a course in the Philippines. Hindi yun yung gusto kong path para sa akin. Kaya kung meron siguro yung mga kaklase ko makakarinig na ito, back in senior high school pa lang, pag anong gusto mong gawin, pupunta ako ng Australia. Hindi ko, never ko na-mention na mag-aaral ako sa Pilipinas. Naisip ko na sumuko na, pero kailangan mag-press on kasi nandito yung pangarap ko eh. Gusto ko magstay. Gusto kong makita through the end. Pag-succeed man o hindi. Basta nandito ako. Tapos dumating rin dun sa point na minomotivate ko na lang yung sarili ko. Kahit saang sulok ako na sa Australia, iba to kakayanin ko. Kahit wala yung tita ko, kahit wala nagsusupport sa akin, ipupush ko talaga kahit anong mangyari. So sabi ko sa tita ko noon, punta tayo sa shops, baka mayroong mga job opportunities na ma-applyan doon.
So, ang nangyari, may nakita kaming parang telecom, para siyang Globe sa Pilipinas. Dito naman is parang Telstra ata yun. So, in-applyan ko yun. Sabi ng tita ko, punta ka na kahit wala kang alam. Eh, syempre, mahihiya ka pa eh. Hindi ko kaya, pero ang magagawa mo, mamamatay kayo pag wala kang trabaho. Ayun, kinapalan ko na yung mukha ko, nag-apply ako ng job. Binigay ko yung resume ko. Ayun, pero wala pa ring respond dun sa Telstra na yun. Tapos pumunta kami dun sa ibang shop. Meron tong Asian na boss. Sabi ni tita, yan, try mo, malaki yung sahod dyan. In-applyan ko. Tapos sinabi sa akin, you can start tomorrow. You can start immediately, pero hindi ka paid hanggang hanggang hindi mo na ma-master yung trade. So ayun, sabi ko, uy, baka pwede na. Training ka agad. So ayun yung second job ko, na-accept ako. 1 week ako dun sa trabaho na yun. Parang nawawalan ulit ako ng pag-asa kasi hindi ako sinasahuran. Eh yung training, hindi pa kasi medyo busy sila, walang nagtitrain sa akin. So nandun lang ako, nakaupo, wala akong ginagawa. So umalis na naman ako doon. Pumunta ako sa isa kong tita, living down south. Kwinento ko lahat sa kanya yung mga nangyari, yung mga in-applyan ko. In-applyan ko rin pala yung pineapple picking. Kaso sabi sa akin ng uncle ko, no mate, you're going to die there. Tapos ayun, pumunta ako dun sa tita ko dun sa down south. Pumunta ako down south. Nag-apply ako dun sa parang warehouse ng Bunnings tawag. Wala pa akong interview, wala pa akong pang-interview na damit nun. Yung ginamit ko yung pantalon ng uncle ko. Eh, ang laki ng uncle ko. Tapos yung polo ko rin galing din sa uncle ko. Sobrang baggy. Ngayon, nag-interview, sinabi nila na bibigyan daw nila ako ng call pero I didn't receive any. Tapos bumalik ulit ako dun sa auntie ko dun sa up north. Tinawagan ko yung boss ko nun. I think I'm going to work from you from now on. I just gone south with my aunt. Sabi ko, ngayon itutuloy ko na. Ngayon porsigido na ako, itutuloy ko na. Ayun. So, 3 months, mag-performance na yun. So, dun pa lang ako unang sinahuran in my 4th month. So, nung 4th month, nahawakan ko na yung sahod ko, sobrang laki. Ayun, nasahuran na ako sa wakas. Pero hindi pa nagtatapos. Meron pang mga, mga pangyayari pa yun dun sa likod nun, dun sa pagtre-training ko. Meron tong pag Thursday, gabi ka makakauwi. 12-hour shift yun. Meron yung pag-uwi ka, wala pang pagkain. Meron kasi tong uncle ko yung sinabi niya, tough love lesson. So, nag-umpisa nung nag-i-start na ako mag-work, nag-i-start na akong sahuran. Sabi niya sa akin, you cook your own food. Pambihira sa Pilipinas, hindi ako nagluluto. Hindi ko alam magluto, tapos pasasabakin ako magluto dito sa Australia. Hindi ko pa alam mag-grocery, hindi ko pa alam magluto ng adobo. Simple dish lang. So ayun, sinabi ko sa sarili ko, dun pa lang sana sa Pilipinas. Natutunan ko na sanang magluto, kinuha ko na sana yung lisensya ko. Natutunan ko sana yung mga iba't ibang trade, kahit pag gugupit. Kahit nga pagsasakay, sana napag-aralan ko. Yung mga skills na dinala ko dito sa Australia, it just doesn't fit. Ayun, 3 years. Tapos ayun, bilang estudyante, back in my AIAS days, I was studying graphic design and design fundamentals. So 3 days yung pasok ko noon, Wednesday, Thursday, Friday. Medyo mabigat. Parang mapapaisip ka na parang di ata kakayanin sa schedule. Pero nag-workout naman. Buhay pa naman ako, guys. Yung study dito, half day lang. Tapos, kung graphic design talaga yung pag-aaralan nyo, nakastick talaga dun sa graphic design,
straight to the point yung mga classes. Doon lang talaga sa graphic design. So na-enjoy ko naman yung first 2 years ko as a student dun sa AIAS. Madaming activities, madaming para ma-hook up ka dun sa pag-aaral, hindi yung mag-absent ka na lang. My life as a student, ganun lang yung ikot ng buhay ko. Work, study, minsan siguro lalabas. Kaso busy kasi lahat ng tao dito, hindi mo kailangan ng appointment kung lalabas kayo. Yung mga kaibigan ko busy rin. Kumakayod para mabayaran yung mga tuition fee, nag-iipon. Tapos, meron namang mga outing, mga ganyan. Lalo dun sa school namin, sa AIAS. Merong school trip. Ang ganda ng school trip namin. Nakalimutan ko na pero kung saan. Stradbroke Island. And moving forward, nag-take ulit ako ng bagong course. Nag-renew ulit ako ng student visa. So, nag-i-study ako dun sa MIA pala, MIA. Dun sa bandang city. So, fast forward, ganun pa rin yung routine ko, work, school, minsan lalabas. Tapos doon na rin dumating yung partner ko. So, ayun, meron na rin outing na nangyari. Shopping naganap. So, fast forward, nakuha namin yung TSS visa and here we are now. Nandito kami sa Kingaroy. Basically, pag titignan nyo siya sa Google Maps or sa Maps, we're in the middle of nowhere. So, parang province siya. So, ganun pa rin ang routine. Wala lang siyang shops na, madalas na shops. Medyo probinsya dito. Actually, there is a big Filipino community here na basketball kami. Ayun, minsan lang ako pumupunta kasi pabalik-balik ako papuntang Caboolture to Kingaroy. So, ang may ipapayo sa students, incoming students, yun, kunin nyo yung lisensya nyo. Sobrang hirap. 3 taon ko bago ko nakuha yung lisensya ko dito. Tsaka it is very expensive. Ayun, matututunan yung i-look after yung sarili nyo. Maging independent. I think it is a big flex. Lalo as a 22 years old. It is a big flex for me as a 22 years old na ako nang nagbabayad sa bills ko. Ako na yung nag-grocery para sa sarili ko. Babayad ng tuition fee, so akin lahat yun. So basically, it is a big flex for being independent, sabihin natin. So ayun, narinig nyo na yung paano ako nagsimula. It is not rainbows and butterflies. It is freaking hard. You need to put the effort to it. Kailangan mo talagang kapalan yung mukha mo para mag-succeed. So sa mga upcoming students, ayun lang naman yung masasabi ko sa inyo. Maybe there's a part 2, maybe merong more into it na story. Pero that's it for now. For me,